Hello po mga kababayan, mga minamahal. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 19 ng September 19, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35, 6:35 na ng umaga. Ngayon ay Thursday, Huwebes. At medyo mapapansin nyo dyan, madilim pa. Opo. Pero okay lang ba sa inyo na hindi na ako maglagay ng ilaw dyan sa likod? Mamaya yan, maliwanag na pag alas 7 na. Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa si Sara Duterte ay ayaw manumpa o does not want to take an oath. Ayan po ang tatalakayin ko ngayon. Opo. Ang title ko po ay Sara Duterte does not want to take an oath. Doon po sa dyan sa lower house sa Kongreso ay mali po yan. Napakalaking mali yan. At ito ay aywan ko pero ito si Marcolita ay Iglesia ni Cristo ito eh. Mataas po ang paningin ko o respeto ko sa mga Iglesia ni Cristo. Pero mali po siya dito. Napakalaking mali po yan. Opo. Or sa ibang refuse to take an oath. Yun po ang ginagawa ni Sara Duterte diyan sa lower house. Bakit pumunta siya diyan kung she refused to take an oath? Mali po yan. At yan po ang papatunayan ko, Biblia po ang gagamitin ko. At inaasahan ko, pagkatapos kong maipaliwanag ito, maniniwala kayo na mali yung ginagawa ni Sara Duterte. Opo. Sa palagay ko kasi ay yang ganyang style ay nagumagamit siya ng words, hindi ba? He is twisting the words ay. Opo. Pero hindi niya alam yung espiritu niyan ng bakit ka nagtitik an oath. Hindi niya alam yun eh. He is twisting the word. Halimbawa, sabi niya hindi naman siya witness, resource person siya. Parehas lang po yan na mag-testify kayo dyan eh. Kaya bago ka mag-testify, kailangan mag-take an oath ka. Opo. Lahat po yan, kahit na anong tawag, witness o resource person, o kaya ngayon ang tawag na nila ay person of interest. Hindi ba? Binabago-bago lang po yan eh, pero iisa lang yan, magtitestify ka dyan o magsasalita ka dyan. Kaya bago ka magsalita, ay dapat mag-take an oath ka. Opo. Ay sa bagay, ay dinadaan niya sa technicality, ang tawag pala dyan. Hindi raw siya witness, resource speaker siya. Ay kagaguhan na po yan. Whether yun nga, magtitestify ka eh. At mamaya malalaman natin ano ang kahalagahan na mag-take an oath bago ka mag-testify o bago ka magsalita. Hindi ba? Ay kahit na mga sa palengke, kahit na sa palengke, dalhin na natin muna sa palengke sa ordinaryong tao o sa mga kanto, hindi ba? Yung kwentuhan dyan. Kung ayaw maniwala nung tagapakinig, hindi ba? Chismis nga ayaw maniwala, ay inire-require siya na
magkuwang ka, mag-testify ka, gamitin mo ang Diyos. Ayan po, hindi ba? Kaya nanunumpa yung isang tao, talaga po totoo yan, na nakita ko yan, hindi ba? Saksi ko ang Diyos. Ganun lang po yan eh. Kailan ba nangyari yan? Kailan ba na-discover yan? Ay matagal na po, matagal pa po yan sa sibilisasyon. Yang take and oath. Opo, at yan ang tatalakayin ko ngayon dito, na yang tradisyon na yan o yang customary na yan ay kahit na ikaw ay katutubo, hindi ba? Yung mga Ita, alam yan. Yung mga Romans, alam yan. Yung mga Americans, alam yan. Lahat po ng bansa gumagawa niyan. Dito lang sa Pilipinas na mayroong isang tao ayaw mag-take an oath. Ay sa bagay, naipaliwanag na yan ng mga ibang vloggers, naipaliwanag na nila. Pero ako, iba ang paliwanag ko po dito. Pero bago ang lahat po, ay hayaan nyo muna ako na ito, mga kuwang ko, mga kuwang po ito, mga batch number 1 po na gusto kong pasalamatan, mga subscriber po natin, ay salamat po sa inyong lahat. Ipagpaumanhin nyo po na minamadali ko po yung pagbanggit ng inyong pangalan, pero I hope I pronounce it correctly. At yun nga, kasi nga mahalaga ang oras nyo eh. Mahalaga po ang oras natin, kaya nga ako nililimit ko lang po eh. Ito po sila, batch number 1 po ito, si Rosana Narumi ng Japan. Salamat po sa inyong lahat. Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain. Will Utaib ng Laguna. Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore. Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu. Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Skrapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro. Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera, ng Ebaston, Illinois. Ernesto Aborque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Sermihenil Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Ngayon, ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin o suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Duto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Walde Carbonil. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila. Opo, kasi marami tayong matututunan po at nakikita ko po na sila ay nagbablog
hindi para sa personal interest nila, kung hindi sa interest po ng bayan. Opo. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na Ang topic po natin ngayon ay ito nga, si Sara Duterte ay ayaw mag-take an oath. Opo. Ay kalukuhan po yan. Sinabi ko na kanina na ang iniisip niya ay mataas siya o mapagmataas. Opo. Na kayang-kaya niyan lahat. Ako lang ang mataas. Ganun po lang po yan eh. Kaya ayaw niya na mag-testify dyan o mag-take an oath. Ayan po. O kaya, ang isang dahilan dyan ay ayaw niya talaga kasi nga nakikita niya ay kung susumpa siya sa Diyos, hindi ba? Diyos po yan eh. Sa take an oath po, ang kausap mo dyan ay Diyos. Opo, baka nalilimutan ni Marcolita. Diyos po ang kaharap mo dyan. O doon ka nanunumpa sa Diyos na lahat ng sasabihin mo ay pawang katotohanan. Ayaw niya siguro kasi nakikita niya si Harry Roque, hindi ba? Si Harry Roque ay nanunumpa din yan o nag-take an oath din yan eh. Pero kasinungalingan. Ayan ngayon ang nangyari kay Kibuloy, hindi ba? Kaya take precaution sa siguro, kaya ayaw niya. O kaya, ang ginagawa niya ay niluluko lang niya ang Kongreso. Dahil nga doon sa, hindi daw siya witness, siya daw ay resource. Ayun, hindi ba? Ay kalukuhan po yan. Whether you are a witness, whether ano ang tawag sa iyo, kuwang ka, manunumpa ka, dahil nga ay magsasalita ka eh. Hindi ba? Kung hindi ka magsalita, ay huwag kang manumpa. Hindi kailangan ang take an oath mo. Hindi ba? Iyan po ang nakikita ko dyan. Mapagmataas siya o niluluko lang niya ang Kongreso o iniisip niya kayang-kaya niya ang Kongreso. Ilalampaso niya. At yan nga ang sinasabi ng mga DDS ngayon. Binabasa ko yung mga wala namang kwenta ang sinasabi. Sasabi nila, nilampaso daw ni Sara Duterte ang Kongreso. Ay oo nga, hindi naman nyo maipaliwanag. Hindi ba? Ipaliwanag nyo. At ang sinasabi pa ngayon ng mga vloggers ng DDS, dapat ba daw ang i-account daw ay ang Kongreso? Ay oo, tama yan. Pero bigyan nyo ng detalye. Pag walang detalye, sino ang congressman, magkano ang pera at saka ilang days niya ginastos, ilang days ginastos, ay walang kwenta yan, kako. Kailangan may detalye. Hindi motherhood statement na kailangan ang Kongreso ay i-account natin o i-audit natin. Motherhood statement lang po yun o kaya general statement. Lahat po papayag dyan. Pero kung walang detalye ay sinong gagawa yan? Hindi ba? Ayang kay Sara, detalyado. Hindi ba? 125 million, hindi ba? Confidential fund. Ilang days niya ginastos? 11 days. Ayan po. Hindi ba? Pero pupunta na po ako dito sa kasi kulang po ang oras kung dito sa dito sa Bible verse po natin basta ang sabi ko mali po yan na hindi siya mag-take an oath. Hebrew 3 verse 10 hanggang 12 po ay ito po ay nanumpa po ang Diyos dito nanumpa ang Diyos. Panahon po ito ni Moses na kung saan matitigas ang mga ulo nung kasamahan ni Moses. Pati na si Moses. Ayaw nilang maniwala na dadalhin sila doon sa lupang pangako. Ayan po because of their unbelief. Ayan po kaya nga kasalanan po yung unbelief At ang gusto ng Diyos ay kailangan may pananampalataya tayo o may paniniwala tayo. Ito po, kaya siya nagsalita ng ganito. Basahin ko lang po Therefore, I was angry with that generation. Sino po yun? Yung kabats ni Moses. And I said, their hearts
are always going astray. Naliligaw and they have not known my ways. Hindi nila nalalaman ang aking mga palatuntunan. Yung ways nga yung pamamaraan, hindi ba? So, ito po, hindi ba? So, I swear on oath in my anger, sabi niya. I swore on oath in my anger, thy shall never enter my rest. Ayan po. Kaya nga po, yung 20 ang edad nung umalis sa Ehipto, 20 pataas, sila ay nangabuwal sa desierto. Ayan po, nangamatay sila. Hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako. Maliban sa dalawa, si Joshua at saka si Caleb ata, yung naniwala na kaya nilang lupigin ang mga dambuhala. Hindi ba? Nakita kasi nila malalaking tao ay hindi raw nila kaya. Ay sabi naman ni Caleb, yung naniwala, kaya natin yan, sabi. Kaya dalawa lang ang edad na 20 pataas na nakapasok sa lupang pangako. Ayan po see to it, brothers, that none of you has a wicked heart of unbelief. Ayan po, unbelief, hindi ba? That turns away from the living God. Ayan po. Pero babalikan ko lang po yung yung nakasulat sa tinta na blue. So I swore on oath. Nanumpa po ang Panginoon Hindi ba? Wala pang civilization ito. Wala pa. Wala pa tayong gobyerno. Hindi ba? Wala pang Pilipinas. Hindi ba? Wala pa yung mga Romans na yan. Wala pa. Ang Panginoon nanumpa na. Hindi ba? So I swore on oath in my anger, dahil sa kanyang anger dahil sa kanyang wrath. Sa iba kasi wrath, I swore an oath in my wrath, sabi niya. Thy shall never, ang sabi niya, thy shall never enter my rest. Wala silang kapahingahan. Yan po ang sinasabi diyan. Hindi nila masusumpungan ang aking kapahingahan. Tanungin po natin, bakit ito si Harry Roque nagpapayaman at saka si Rodrigo Duterte? Bakit? Ay wala silang kapahingahan yan Gusto nila sa kanila lahat ng ginto. Ganun po yan. Wala silang kapahingahan. Thy shall never enter my rest. Ay si Kibuloy nga, hindi ba? Nakakulong na, hindi ba? Dahil nga gusto niya lahat ng salapi sa kanya. Hindi ba? Pinapatinda ng utap, hindi ba? Pinipilit yung mga member na magbigay ng, naku po. Ayan nga, thy shall never enter my rest. Pangako na po yan ng Panginoon. At hindi lang pangako, kung hindi, nag-swear an oath. Hindi ba? Ngayon, ay bakit ito si Sara Duterte ayaw mag-oath? Ayan po ang dahilan dyan. Iyan po, iniisip niya siguro na siya ang pinakamataas, siya ang pinakamakapangyarihan. At walang tao na pwede sa kanya. Ayan po ang iniisip niyan. Bagamat ang Diyos ay pinakamataas na, nanumpa pa siya Hindi ba? Sumumpa siya. Sige, basahin natin po ang Hebrew 6. Napakaganda po ng book na Hebrew na hanggang ngayon hindi alam kung sinong sumulat nito, pero napakaganda po ng nakasulat. Hebrew 6, 12 hanggang 14 po. Itataas ko lang po Hebrew 6, verse 12 hanggang 14. Ito po ay patungkol nung nag-covenant
o nung nangako si ang Panginoon po o ang Diyos kay Abraham o nag-promise. Kung ano ba ang tawag diyan, kung nag-covenant o nag-promise, ay parehas lang po yan eh. Kaya nga ako, nililito lang tayo ni Sara Duterte. Sabi niya, hindi naman ako kanya witness eh. Oh, parehas lang po yan na magsasalita kayo dyan, magdadadaldal kayo dyan. Hindi ba? Kaya kailangan po mag-ot. Oh, tignan po natin ang Panginoon ha. Tignan po natin. Nung nangako siya kay Abraham. Nangako siya o nakipag-covenant siya kay Abraham. Ito po ha, basahin ko lang po then you will not be sluggish. Ito po ay patungkol kay Abraham but will imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Yan po ang sinasabi ng Hebrew, When God made His promise, pero sa iba, when God made covenant with Abraham, since he had no one greater to swear by. Tama ba yan o mali? Tama po di ba? Wala nang mataas po sa Panginoon Wala nang tataas pa. Hindi ba? Since there is no one greater to swear by, he swore by himself. Ayan po. Sumumpa siya sa kanyang sarili. Hindi ba? Kasi nga wala nang mas mataas sa kanya Ang kwan po, ang Kongreso po, mataas po yan sa Vice President kung ang pag-uusapan ay budget. Kasi trabaho nila yan Mataas po sila. Opo, yung pagbibigay ng budget o pag-scrutinize ng budget o paglalaan ng budget. Gagawa sila ng batas Isa sa batas nila yan Kaya mauobliga ngayon, uutang tayo para ibigay dyan kay Sara. Kung gusto niyang 2 bilyon, sige, bigyan yan. Batas po yan Nagagawin nila At mataas sila kasi nga humihingi lang ng budget si Sara. Ganun lang po yan. Ngayon, ay balikan po natin since there is no one, Since he had no one greater to swear by, ayun nga, ang Panginoon po, wala nang mas mataas sa kanya Ay ang ginawa niya ay he swore, hindi ba? To himself, saying, I will surely bless you and I will multiply your descendants. Pero sa ibang version po, surely blessings, I will bless you, and in multiplying, I will multiply you. Yun po ang covenant niya kay Abraham. Na under oath siya. Ay wala namang mas mataas o wala namang witness, hindi ba? Ay siya na mismo. Hindi ba? Diyan po nanggaling remember Genesis lang ito Sa Genesis, babanggitin ko po sa Genesis 22 ito, kinuha. Wala pang sibilisasyon noon. Wala pang gobyerno. Ay ito naman si Sara, kailan lang naman ito, hindi ba? Ilang taon na ba yung gobyerno natin, yung Philippine Republic? Ay baka 100 taon lang yan Hindi ba? Ay ito itong nag-take an oath ang Panginoon, ang Diyos kay Abraham, hindi ba? At mamaya malalaman natin ang kahalagahan po ng take an oath. Basta sinabi ko na, hindi ba? When God made a covenant with Abraham, since there is no one greater sa kanya, sa Diyos, ay he swore an oath, hindi ba? To himself. Ayan po. Palagay ko maliwanag na. Kaya hindi uubra yan si Marcolita, hindi ba?
magtanong ka sa ministro mo, Marcolita. Mabuti ka, hindi ka binuljak ni Abante Kabisado rin ito ni Abante. Kung saan nanggaling yung sure and oath, hindi ba? Ito po, Hebrews 6:18. Para sisiguraduhin po natin, ha? Sisiguraduhin po natin. Chapter 6, verse 18 hanggang, pero parang summarize na ito, ha? For men, ang mga tao daw, ha? For men, verily swear by the greater. Hindi ba? Ay oo nga naman, kung vice president ka, bakit magsuswear ka sa janitor, hindi ba? Hindi pwede, hindi ba? Kailangan mag-swear ka doon sa nakakataas sa'yo. Totoo ba yan o hindi? Practice po yan hindi ba? Men swear by the one greater than him. Ayan po. An oath for confirmation is to them an end to all strife. Ayan po, hindi ba? Pero parang hindi maintindihan. Ganito po yan May dispute, hindi ba? Para mawala na yung dispute na yan, wala na tayong pag-uusapan dyan, mag-ut ka na lang. Ayun, hindi ba? Kasi wala naman talagang nakakita, hindi ba? Sinasabi niya, ako nakakita. Sige, mag-ut ka. Ganun lang po yan. To end all disputes, kailangan mag-ut ka. Kasi nga, yung ut na yan is between you and God. Ayan po ang kahalagahan yan, Marcolita. Hindi ba? Hindi siya nanunumpa para sa inyo, hindi. Hindi kayo ginagamit dyan. Ang ginagamit niya ay saksi ko ang Diyos, sabi niya dyan sa panunumpa Hindi ba? Kaya ikaw ay nagtitiwala ka kasi ikaw ay naniniwala ka rin sa Diyos na kung nagsisinungaling siya, paparusahan siya ng Diyos. Kaya nga ito si Ragos, hindi ba? Nagrikanti. Bakit? Paparusahan siya ng Diyos Si Ragos, hindi ba? Nagrecant sila at saka yung mga ibang inmates. Halos lahat sila. Nirecant na nila ang testimonya nila kasi pinilit lang sila ni, sino ba yun? Si Aguirre ba yun? Natauhan naman ni Duterte para idiin si Dilima, na drug lord si Dilima. Ayan po, nag-take an oath po yan sila. That is between Ragos and God. Pero nirecant niya. Kasi nga, haharap siya sa Diyos kung namatay si Dilima, paano yan? Kung namatay si Ragos, hindi niya nabawi, paano yan? Ayan po ang kahalagahan ng take an oath. Marcolita, makinig ka. Mabuti nga, hindi ka binuljak ni Abante Pastor po yan. Kabisado po ito. Aywan ko lang ito si Marcolita kung ano ito, kung pastor ito o ministro ito. Pero alam ko ay Iglesia ni Cristo ito. Na alam ko, magagaling din ang Iglesia ni Cristo. Natututo rin ako sa kanya, sa kanila. Nakikinig din ako dyan. Pati nga ito kay Kibuloy, nakikinig ako dati dito At lalo na dyan sa mga music niya, nakikinig ako dyan. Pero nung bandang huli, ay pambira talaga, ay nanggagahasa pala, hindi ba? Ay wala na yan, hindi ba? Ngayon, ang ibig sabihin nito ay an oath for confirmation. Ang ibig sabihin nito, yung oath kasi additional yan na kinukonfirm ko yan. Na totoo yan. Yun po na parang nag-aalilangan po ang mga tao o yung mga hurado o ang tawag diyan sa kwan ay yang kwan parang nag-a-act ng judge yan yang kwan temporarily yang kongreso. Kaya nga pinapa-testify sila
para malaman ano ba talaga ang totoo. Ayan po. Pero pag nagbigay ka ng oath, it will erase all doubts. Kasi nga, Diyos na ang ginagamit mo eh. Oh, hindi ba? Yun po ang kahalagahan yan. Genesis 22 po. Sa Genesis 22, and the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time, saying, by myself, sabi po pero ito ay nire-reply lang niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon, itong angel. Remember, ang angel ay messenger po yan. Opo, messenger o ambassador o angel na ngayon ang tawag dyan. Saying, by myself, I have sworn, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your only son, si Isaac nga hindi ba? Si Isaac yun na sinabi sa kanya na iaalay niya. Ay, iaalay naman niya, papatayin niya, susunugin niya at iaalay niya. Yun ang hindi niya withheld ni Abraham. And because of that, ayan nga, ito na ang sinabi, I will surely bless you and I will multiply your descendants like the stars in the sky. Magiging kasing dami daw ng bituin sa langit yung mga descendants niya. At yung kasing dami daw ng buhangin sa dagat, o sa seashore, hindi ba? And the sun on the seashore. Ay, mabibilang mo ba yan, yung buhangin sa dalampasigan? Hindi. Palagay ko wala, kahit computer, hindi naman mabilang yan Di ba? Yun ang descendants ni Abraham na pinangako po ng Diyos under oath, hindi ba? Your descendants will possess the gates of their enemies. Ayan po. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin dito ay inuungkat ni Marcolita na yung long standing on time honored na na tradition inuungkat niya ay ito pong pag under oath, itong pagpanunumpa po ay matanda pa po yan sa Republika ng Pilipinas. Hindi ba? Hindi ba? Ay ikaw, long standing lang, ito lang gobyerno natin na hindi na raw i-scrutinize ang budget ng ni BP Sara. Ay bakit ganun? Ay trabaho nyo yan. Ngayon, kung wala kayo nakikita, pwede. Pero pag may nakikita, i-scrutinize yan para makapagbuo kayo ng batas. Batas po yung ginagawa nyo Makapagbuo kayo kung ilan ang ibibigay nyo. Hindi ba? Kung 700 o 500 o 2 billion, ganyan po. Kailangan i-scrutinize po yan. At kailangan po lahat na nagsasalita dyan ay under oath. Opo. Kahit anong tawag mo dyan, kung tawagin mo ay witness, kung tawagin nila ay resource speaker, parehas lang po yan na magsasalita yan. Walang pinagkaiba. Hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig ay tayo po ay may natutunan. Na nanggagaling po, wisdom po na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Bukas siguro tatalakayin ko yung angel of death. Sige po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.